So, welcome to our collaborative case study, no? Presenting the school management for the City College of San Fernando. So, we will highlight the operations, no? In streamlining the operations of the City College of San Fernando, Pampanga. So, we are the BSIT 2, Group 2, no? The devs, ayan, August 2023. So, ayan, on the first chapter, we will present the background of the study, no? In this section, we will explain the background of the project and of course yung aming statement of the problem. O yan, did you know that City College expand but still use manual processes? So, ayan, sabi ni Carlos et al. Ayan, City College of San Fernando, Pampanga has been providing a quality education and academic opportunity to diverse student population for several years. So, matagal na daw siya nag-ooperate, no? And yet, gumagamit pa rin siya ng manual processes, no? Or yung mga Excel, ganyan, no? Yung mga manual systems. Ayan, as City College continues to grow and expand, ayan, there's a pressing need to optimize administrative process, ensure accurate record keeping, and of course, facilitate effective communication. Ayan, so according to Balemi 2015, the existing manual and paper-based system often result in inefficiencies, delays, and errors. So sa paggamit daw ng mga manual system, nagkakaroon tayo ng mga efficiency, ayan, kung saan hindi nagiging accurate yung mga data, and of course, nagkakaroon tayo ng mga delays, ganyan. Siyempre, pag marami na yung, halimbawa, mga pupunta sa school, mga nagre-request ng mga documents o kaya nag-e-enroll, no? So, nagkakaroon tayo ng delay, no? So, para mas mapabilis yung mga process na to, syempre, gagamit tayong system. Ayan, so, sabi diyan ni Clark 2007, ayan, a school management will not only streamline the administrative tasks, but also is may improve niya yung competency ng school. Syempre, sa panahon ngayon, di ba, halos lahat ng school, kung makita nyo, gumagamit na ng SMS, no? And yung City College para napag-iwanan na siya. Siyempre, para ma-increase natin yung competency ng school, gagamit na rin tayo ng mga systems na ganito, school management. Ayan, siyempre, pasok dyan yung enhance faculty and student experience. And of course, yung admin, siyempre. And provide access to essential information. And then, contributing to college mission of delivering comprehensive and enriching educational experience. So, yan. Kung makita nyo sa mission ng City College, no, so by 2024 daw, so magkakaroon na tayo ng quality education, no, or ng parang mas maganda, pinagandang quality ng City College, no. So, ayan, yung aming problem na gustong solusyonan, syempre, ayan, statement of the problem. Unang-una dyan is yung manual and paper-based system, no. Yung kanilang manual ng paggamit ng mga systems, halimbawa, yung mga Excel, ganyan, no. So, yung mano-manong paghahanap or pag-encode ng mga files sa teacher side, sa admin side, and of course sa mga students. And next is yung inefficient communication channels. So diyan papasok yung parang kakulangan, no, sa isang platform na kung saan makikita mo lahat ng announcement, no, ng school. Kasi sa City College yung case niya is gumagamit pa rin siya ng Facebook sa pagdi-disseminate ng mga announcement. And once na natabunan yung post, syempre pag may nag-visit sa page nila, hindi na nila makita yung mga important announcement. For example, kung kailan mag-start yung enrollment, kung kailan yung deadline ng um, enrollment, ganyan, yung ipasa ng requirements, hindi agad makita ng student yon. Kasi nga, natatabunan sa Facebook page. Kaya yun yung gusto namin isa pang solusyonan. And of course, yung ating limited integration of system, yung kakulangan ng technology sa City College. Ayan, so next chapter, ayan, second chapter, the project methodology. So dito ipapaliwanag natin kung ano ba yung ginamit naming development approach, development process, yung mga project models, yung mga programming language na ginamit namin, and yung software and hardware requirements for the system. Ayan. So, ayan. Yung So, ginamit. nandyan din yung development approach. So, gumamit kami ng Agile. So, nandyan yung sprint 1 namin, which is may review and then design. Tapos, nandun develop, test, at saka deploy. So, sa sprint 2, ganun din. And also, in the sprint 3. Agile So, yung ginamit namin ayan. kasi mas mabilis gamitin yung Agile kumpara sa ibang Yes. Ibang Approach. Kasi nga gusto nating i-focus dito yung parang pagiging efficient or parang pagiging accurate ng program natin. Kasi sa Agile, gumagamit ng review dyan, di ba? So, kada gustong i-suggest ng client, ganyan, pwede natin siyang idagdag or baguhin, ganyan. Kaya Agile yung napili namin.
So, nandiyan din yung development process. First one is the planning. So, nandito yung mga product backlog namin, which is nandito yung, parang ito yung list ng isang requirement po namin within na kinakailangan sa isang system. So, Parang listahan ng mga oo, gagawin. yan. So, nandiyan din po yung mga prioritized features. So, kinakailangan dito na unahin namin kung ano talaga yung kinakailangan. Or, nandito rin na kinakailangan namin lagyan, yung mga dapat talagang lagyan. And then, yung mga unnecessary is hindi na namin dapat Set ilagay. aside muna, kumbaga. Oo. Tsaka na yun, unahin muna namin yung importante, syempre. Tapos nandiyan din yung define roadmap of the project. So, syempre hindi naman kami basta-basta ginagawa lang yung project. Syempre Bara-bara lang. hindi pwedeng ganoon. So, kailangan meron kaming parang sinusundan na method in this development of this project. Ayun, sprint planning dito. Sprint schedule. Dito nagbigay kami ng schedule sa isa't isa para para alam namin kung ano yung tatapusin muna, ganun, tapos yung gagawin. Bawa, July 20. Kunwari, July 20, dapat tapos na yung ganito, tapos na yung ganyan. Tapos, sprint goal, tapos naglagay kami ng goal para mas mabilis, tsaka mas kalkulado yung mga gagawin namin, ganun. Tapos assignment, ayun. Yun nga, nagbigay kami ng mga task sa bawat isa na kailangan tapusin. At tsaka naka-schedule na yung ganun. Yan, designing. So, sa designing, dyan, pasok na dyan yung paggawa ng project model, ayan, paggawa ng ERD, ayan, kung paano ba namin integrate yung mga system na yan, kasi nga may tatlo kaming parang iba't ibang mga apps or system. So, pasok na rin dyan sa designing. So, dito na yung parang pagpaplano, no? Yung parang paggawa ng blueprint. And of course, yung design prototypes, no? Kung paano ba yung magiging itsura ng mga interface namin, no? Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta lang, no? Siyempre, dapat pinag-iisipan yan, pati yung mga UI na yan, para maging user-friendly sila. And next is yung design documentation. Ayan, ililista namin kung ano ba yung magiging parang flow ng program or ng mga designs ng mga forms. And next is syempre yung iterative development. So sa Agile, syempre, since yung development dito is paulit-ulit or gumagamit ng sprint. So iterative siya, no? Ayan, so pasok dyan yung parang completed functioning software increments and code base with new feature. And kapag may parang nagdadagdag lagi kami, no, based sa feedback ng users. And syempre, pasok na rin dyan, syempre yung parang test cases. Ayan. Sa pag-testing, syempre, or after ma-develop ng isang system, hindi naman basta-basta after develop is wala ng testing na mangyari. So, kailangan ite-test yun para ma-make sure natin kung yung system na yun is na-meet niya yung required na kinakailangan na meron sa kanya. And also, nandyan nakapaloob yung mga unit test results and coverage reports. Yan, yung mga bugs. Yan. Pag-debugging, yan. Debugging. Siyempre, di naman pwedeng papa-review mo nung may error yan, di ba? So, yun. Di ba pasok yung review? Siyempre, nag-set kami ng mga meetings sa mga clients yan, tulad kay Sir Justin. Yan, lagi kami nagpapa-consult. Siyempre, pinapa-testing namin kung ano yung mga suggestion niya. Yan, kay Michelle. Ayan, tinitignan natin kung ano ba yung gusto nila ipadagdag, ipaalis, ipapalit, yan. And of course, sa mga student, yan, napakita namin sila. Kinukuha namin yung feedback nila, suggestion. And nakita rin natin doon kung ano ba yung talaga yung mga issue, no? Yung mga enhancement na kailangan. And next is yung retrospective. So, ano nga ba retrospective? So, dyan, syempre, pagtapos natin para magpa-review, titignan natin kung saan ba tayo nagkulang, no? Ano ba yung dapat natin gawin para makuha natin yung mga feedbacks nila or yung mga suggestion nila para ilagay sa system natin, no? Ayan, plans for implementing the improvement para sa susunod na sprint, no? Hindi naman kasi pwede nagpa-review sila tapos di natin pag-iisipan kung paano gawin, no? Parang hindi masasolusyonan yung parang feedback nila, no? Ayan, so next. So, ayun pala yung naging project model natin, no? So, kung makikita nyo dyan, yung website, Python mobile app, ayan, Java desktop app, is magkakaiwalay sila, but nasa isang database lang sila connected. Synchronize sila. Parang centralized database yung ginamit namin, which is yung MySQL. So, kasi dyan, kung nasa isang database sila, magkakaroon tayo ng parang data consistency, no? Maiwasan natin yung mga redundancies, ganyan, mga duplication. Tsaka yung parang hindi pagsisynchronize ng bawat isa. So, nasa isang database lang sila para maging synchronize yung bawat isa. Kung ano yung data na pumasok sa isa, mare-retrieve ng isang application na yun din yung data na parang as is rin siya. Kung ano yung pumasok sa isa, yun rin yung mare-retrieve ng isa. Ayan. So, sa website, gumamit tayo ng HTML, CSS, JavaScript, and PHP, no, para i-build yung ating website. So, pasok dyan yung mga student accounts, formation system, news and announcements, no. So, dyan lahat papasok, no. Dyan lahat makikita ng mga users or ng public or ng mga students yung kanilang mga student portal.
So, sunod, yan, Java. Ano ba yung laman ng Java na yan? Overall management yan. Dito sa Java, dito nakapaloob yung whole administration ng isang registrar, ganon. So, nandyan yung overall management and also, nandito rin yung mga admin accounts. And also sa Python, so nandito yung grades management. So, dito sa application na to is nagmamanage ng grade or kung gusto niyang ano yung grade, parang palitan, ganon, ng isang student. Oh. Yan. Sa- Nandyan din yung oh. teacher account. Para hindi na mahirapan yung mga teachers, so gumawa na lang kami ng parang mobile app na kung saan pag mag-encode sila ng grade or magpapasa ng grade sa registrar, i-upload na lang nila doon, no? Para mas mabilis. So, pag nag-upload siya sa mobile app, makikita na agad ng student and ng admin, no? Ayan. So, yun yung aming project model. Ayan. So, Sa software requirements, Yeah. ano ba yung mga kailangan sa software requirements? Una, yung sa operating system. Kailangan lang naman ay sa admin desktop app is Windows 10 or later. Tapos Mac OS 10.13 or later. Tapos yung website student portal, kailangan lang yung compatible with modern web browsers. Ayan. So, Chrome, modern. Firefox, Bawal Safari. yung makaluma. Tapos yung sa mobile app for teacher grades management naman, kailangan yung Android 8 or pataas siya or later ganun. Tapos sa iOS 12 or later din. Tapos sa admin desktop app naman, kailangan sa website student portal yung HTML5, CSS3, JavaScript. Tapos sa mobile app for teacher grades management naman, kailangan natin yung Python interpreter, PyInterface libraries. Tapos yung sa Java runtime naman, environment 11. Ayan. 11. Or later. 11 or later. Tapos sa server environment naman, sa web server, kailangan natin siya ng Apache. Apache or Nix. Nix. Oh. Tapos sa database management system naman, kailangan may SQL 5.7 or later. Oh. So, kailangan natin mga compatible na talaga na versions, no? Or mas latest para mag-run na maayos yung program natin. Sa ano naman, email and OTP integration, email API integration with an SF. Hindi to, gumamit kami ng email tapos OTP. Para sa system, no? Kung saan dito mag-send yung passwords, ganyan. Yung OTP. Para sa accounts ng student. Hardware requirements. Admin desktop app, kailangan lang sa processor, kailangan niya dual core or 2.0 gigahertz or higher. Tapos sa memory niya naman, kailangan 4 GB or more. Tapos sa storage, kahit 250 MB available space, okay. Tapos sa website student portal naman, yung processor niya need ng dual core or 1.5 GHz or higher. Tapos sa memory naman, 2 GB or more. Tapos sa storage, 100 MB available space. Tapos sa database server naman, yung sa processor niya, kailangan quad core. Tapos yung quad core or higher or 2.0 gigahertz or higher. Tapos sa memory niya naman, 8 gigabytes or more. Tapos sa storage, 500 gigabytes HDD or SSD. Kasi nga, database yun. Kumbaga siya yung mag-handle ng mga datas. Ayan. Mobile app for teacher grades management. Yung sa Android, sa processor ng Android, kailangan talaga quad-core 1.4 or gigahertz or mas mataas pa or higher. Gan. Yung sa memory naman, 2 GB or more. Tapos sa storage, 50 MB available space or higher. Gan. Tapos sa iOS naman, processor niya kailangan yung Apple A+10 Fusion chip or higher. Tapos sa memory, 2 GB or more. Tapos sa storage, 50 MB available space or higher. Ayan. So, malit lang yung kakainin na space ng ating mobile app kasi. Network requirements. Ano nga ba yung kailangan? Syempre, need natin ng high-speed internet para mas smooth natin magamit yung system. Tapos, para mas magamit din natin lahat ng mapagana lahat ng function niya. Tsaka para mas mabilis yung pag-retrieve ng data galing sa database. Kasi nga, online yung database natin. Especially sa website, no? So, third chapter. System development, integrated system process. Dito naman sa section na to is ano'y natin lahat ng requirements sa bawat subject na ating pala sa case study. Oo. Ipapaliwanag natin yung mga functions, ganyan, paano sila integrate. So, yan. Una, yung advanced database, no? Ayan. To ating assembly design database, vital components such as entities, attribute, relation, and overall system framework na sinabi ni Clark 2002. Yan. So, kailangan daw
maayos yung pagde-design natin ng database, no? So, kailangan parang nag-work ng maayos or nag-integrate na maayos yung mga entities, attribute, relationship para mapanatili natin yung maayos na workflow ng ating system. Kasi data, ano yan, syempre, sensitive ito yan. naman yung mga kinakailangan. Data types, column names, constraint, primary key, relations, unique key, tsaka foreign key. Yan. So, yun yung laman ng data dictionary natin. Dito naman tayo sa table newsfeed. Kailangan ng newsfeed ID para malaman yung mga unique identifier ng mga bawat post. Tapos yung dito, yung date and time para alam kung kailan na-receive tsaka pumasok yung post. Kung kailan nagawa. Tapos student number, dito malalaman kung sinong student yung nag-post, ganon. Malalaman agad. Tapos sa caption, kung ano yung caption na inilagay. What's on your mind? Yeah. Pero dapat yung mga caption lang dito, yung mga important lang. Related sa school. Same sa picture. Tapos dito sa photos, dito yung mismong photos na. Long blob data type siya. Yan. Then also, nandito rin yung table for announcement for images. So, makapansin natin, nandyan si AI ID, which is ito yung uniquely identifier for each entry po, no? So, nandyan din si AI image data, which is ito yung mismong image na pinapasok sa database. And then, ito yung, nandito rin yung AI alt text, which is ito yung parang description ng image na yun. And also, nandito rin po yung table FB post. Nandito yung like sa ID, yung mga uniquely identifier, nandyan din. So, nandyan din yung FB post link, which is ito yung embedded link na kinukuha natin sa Facebook. And also, nandyan din po yung Facebook title. Yan. Kasi nga, pwede tayong mag-embed ng Facebook post sa website eh. And also, so, katulad sa Facebook, so, ganun din sa YouTube, meron din tayong mga ID and also yung link, tapos yung headline, tapos kung anong description siya. And then sa may table contact message naman, dito naman pumapasok lahat ng mga data na sinend ni student kay admin. So, nandyan din po yung ID, tapos date time, which is kung kailan na-receive or kung kailan pumasok yung message ni student. And then, nandito rin yung status, makita dito kung na-read na ba siya or unread pa siya ni admin. So, nandyan din yung subject. So, parang ito yung subject nung kung bakit siya, purpose, kung bakit siya nagbigay ng message. And also, nandyan din yung name ni student. And also, nandito rin yung email, which is ito yung gagamitin para kapag si registrar is nag-reply back kay student. And also, yung mismong content, which is yung message. Yan. So, next. So, meron din po tayong table for subject. So, nakapaloob dito, yung subject code, for example, IT01, IT07, o IT17, IT16. So, nandyan din yung mga description niya. For example, kay IT17, kung e-commerce siya, ganun. So, nandyan din po yung IT units. And also, meron din po tayo ng table program, which is kapag si admin is gusto niya ng mag-add ng another program. So, nandyan din po yung ID. So, identifier yan, no? And also, yung description kung anong program siya. For example, BSIT is Bachelor of Science in Information Technology. And also, may mga program majors po yan. And also, we have the table academic year info. So, for example, sa system po namin kasi pwede mag-add ng mga academic year si registrar. So, nandyan din po yung ID, tapos year, and then kung anong SEM siya. Kasi kada academic year may dalawang SEM yan, di ba? First SEM or second SEM siya. Tama. Yan. And also, we have the table section, which is meron ditong section ID, tapos kung academic year ID na nagre-represent kung anong academic year siya. And also, kung anong program yung section na yon. So, for example, BSIT, BSBA, or BEd. And then, also, nandito rin yung section year. And also, meron din po tayo dito na table student, which is nakapaloob dito lahat ng mga necessary data na kinakailangan sa isang student. So, nandyan din po yung, una sa lahat, nandyan yung student number, which is ito po yung uniquely identifier for each entry ng isang student. And also, nandyan din po yung student photo. Nandyan din po yung student last name, first name, middle name, and extension name. And also, naka-indicate din yung academic year ng isang student. Tapos, nandyan din yung kung anong section siya, which is representation of section ID. And then, kung anong program siya, kung BSIT ba, BEd, or BSBA. And also, yung student email. Yan. So, kung mapapansin nyo, mga basic info lang ng student yung nilagay namin dyan. Kasi nga, hindi pa natin i-cover yung sa enrollment. Kung siguro sa future development ng ating program, mag-add na lang tayo ng other tables for personal information, ganyan.
student documents, ganun. So ngayon, i-cover lang natin yung overall grades management, ganyan. Kaya basic information lang muna ng student. And also, nandyan din yung table for student account. So, like we said, we have this student portal which is pwede mag-login. So, nakapaloob dito yung student account ID, tapos student account number, and also yung password ng ID or password ng isang student na yon. And also, meron din tayong table for faculty or for teacher. So, nandito rin yung mga basic information like sa teacher or like sa student kanina, meron din siyang faculty ID, meron siyang photo, faculty last name, first name, middle name, extension name, and the faculty email. So, next. And also, meron din tayong katulad sa may student, meron siyang account, di ba? So, meron din tayo sa faculty or kay teacher account. So, nandito yung faculty account ID and then pa-account ID and then yung pa-account password. Tapos, meron din tayong table for katulad kay student, kay teacher. Meron din tayong table which is for admin, which is dito nakapaloob lahat ng necessary data na kinakailangan kay admin. So, like So, nandito na yung ID, tapos meron siyang photo, meron siyang last name, first name, middle name, extension name, and email. Okay. So, next. So, yan. Meron din tayong table for admin account. So, nandyan din yung ID niya and then yung password niya. So meron din kaming super admin. So, nandyan yung super admin ID, tapos admin ID. Yeah. So, kung gusto natin mag-add ng super admin, lalagay lang natin yung admin ID niya. So, yan. Yan. Meron din tayo ng table schedule for the registrar that they want to set different kind of schedule, di ba? So, nandyan din yung Sched ID, kung anong academic year siya, kung anong section yon, kung anong program siya, and then kung anong subject yon, and kung ano yung day niya, tapos yung time, and also kung kaninong teacher siya nakapaloob yung schedule na yon. Next. Also, we have the table grade. So, yung nagmamanage dito is si teacher po. So, dito given na po yung grade ID and then meron din pong student number para malaman kung sinong student yung bibigyan ng teacher. And also, nakakapaloob yung AY ID, academic year ID, yung section niya, tapos kung anong subject yung bibigyan grade na yon, and then kung sino yung nagbibigay ng grade, kung kaninong teacher siya. Tapos, nandito rin po yung prelim grade, midterm grade, final grade, average grade, and the equivalent grade. So next. Siyempre, dyan papasok yung ating entity relationship diagram wherein dito makita nyo kung paano nagka-connect yung bawat entities or tables, no? Kung paano sila connected sa isa't isa and kung ano yung parang relationship nila, like yung one to many, many to many, or one to one. Yan, so, yan, papaliwanag natin sila yung mga important connections nila. So, ayan. So, yan, meron tayo ditong one-to-many relationship. So, meron tayong relationship for the table newsfeed and table student. So, paano ba natin nasabi na one-to-many siya? Di ba isang student, pwede siyang mag-post ng maraming newsfeed. Pero bawat newsfeed na yun is pwede lang siyang ma-post ng isang student. And then, the another one is yung table section and the table student. So, paano ba natin nasabi na one-to-many siya? So, sa iisang section, pwede siyang magkaroon ng maraming student, pero sa bawat student na yun is nakapaloob siya sa isang section na yun kasi hindi naman pwede na isang student tapos iba-iba pa yung section niya, di ba? So, meron din tayong connection within the table program and the table section. So, bakit ba natin nasabi na one-to-many siya? Kasi, di ba, sa isang program is maraming section na nakapaloob doon. For example, sa BSIT, may BSIT 1, may BSIT 2, and iba pa. Yan. Tapos, meron din tayong connection within the table academic year information and kay TBL section. So, paano ba natin nasabi na one-to-many siya? Di ba sa isang academic year, so pwede tayo magpaloob doon ng maraming sections. Pero sa bawat section na kapaloob doon is nandun lang siya sa given or sa iisang academic year na yon. So, may relationship din tayo within the faculty table and the table grade. So, paano ba natin nasabi na one-to-many siya? Di ba sa iisang teacher is pwede siyang mag-manage ng maraming grades ng bawat student. Pero sa bawat grades na yon, iisang teacher lang yung pwede makapag-manage doon. Isa lang yung panggagalingan. Isa lang yung panggagalingan. And also, we have the connection, the table for student and the table for grade. So, paano ba natin nasabi na one-to-many siya? Di ba sa isang student is pwede siya magkaroon ng maraming grades in the different subject. So, pero sa bawat grade na yon, isang student lang yung parang naka-assign yon. Yan. Kasi yung grades na yan, for specific students. One-to-one relationship. Table students, connected siya kay table student ako. Siyempre,
sa isang student, pwede lang siya magkaroon ng isang account. Gaya lang sa faculty, isang account lang din ng faculty. Tapos sa TVL admin, kailangan sa admin, isa lang din yung account ng admin. Okay. So, dito na tayo sa many to many. Yung TBL faculty, tsaka yung TBL schedule. Siyempre maraming teacher, tas pwede sila magbigay ng maraming schedule. Tas sa schedule naman, pwedeng maraming teacher yung nakapaloob doon. Hindi lang pwedeng isang teacher lang sa isang schedule. Tas TBL section, tsaka TBL subject. Yung sa section naman, many to many siya kasi sa isang section, maraming subject yun. Kunwari, 8 subject, ganun. Tapos TBL subject, tsaka TBL schedule. Sa maraming subject na yun, iba-iba yung maraming schedule yun, at tsaka iba-iba yung schedule. Next. Yan. So, database tasks. So, ano nga ba yung ginagawa ng ating database, no? Or ano nga ba yung nakapaloob na data dyan? Siyempre, dyan papasok yung ating student and faculty management, no? So, dyan papasok yung mga information ng faculty, ng mga students, no? Yung mga kanilang mga name, data, ng mga important personal information. And next, syempre, yung communication and interaction. So, yung database din yung nag-handle ng ating parang communication sa bawat systems. So, halimbawa, may nag-send ng ng message sa website. So, mas-save siya sa database and then pwede siyang ma-retrieve from other system. Halimbawa, sa admin desktop app, no? So, kapag may nag-send ng message sa portal or sa ating website, makita agad ng admin yan. So, nagkakaroon tayo ng interaction and communication doon. And of course, yung ating academic data management, no? So, dyan papasok yung mga schedules, no? Schedules ng school, yung mga announcements, ganyan, mga information, and etc. And yung next is yung user account management wherein dito papasok yung mga passwords, usernames, no, ng bawat accounts. And of course, kung sinong may-ari ng mga accounts na yan. And next is yung class schedules and academic performance. So, dyan din nakapasok yung ating mga grades, no? And yung ating mga schedule, no, sa bawat sections. Yeah. So, yun, that's it. Yeah, so, And also, yeah. integrative programming to. So, in this section, no, so lahat ng mga integrated components, we will be discuss all of them. Kung paano ba namin in-integrate, no, or pinagsama-sama yung bawat systems. So, paano nga ba nag-integrate yung mga components nito? So, itong SMS po, it is consisted 3 primary components. So, first of all is yung Java desktop application, and the second one is yung Python mobile application, and yung third one is yung website. And all of them were connected through a centralized MySQL database. So, lahat sila, itong tatlong application na ito is connected lang sila sa iisang database lamang. Ayan. So, ano nga ba yung integrated na API, no? Or ano nga ba yung integrate namin na API sa aming systems? So, unang-una niya dyan is yung, syempre, yung Google APIs. And alam naman natin na napakaraming advanced features ng Google, no? So, unang-una dyan, syempre, yung ating Google Mail, no? Kung saan ginamit namin siya para makapag-send or receive ng email sa ating systems. Ayan. And next is yung calendar. Ayan, Google Calendar. Ginamit namin siya as parang school calendar ng City College, no? Schedule. Kung saan pwede mag-set ng events, ganyan, tapos makikita agad ng students sa ating website. And next, of course, yung ating Google Maps na kung saan may embedded parang Google Maps tayo sa ating website. And wherein dito makita ng student kung anong location ng school, no? Kung para pagbibisitahin niya, ganyan. So, makita niya agad dun yung location, no? And next is yung ating Java Mail na ginamit natin sa NetBeans, no? Wherein pwedeng makapag-send ng email gamit yung Java Mail na yan, no? Diba, sa pagre-recover ng account, ganyan. O kaya may magre-reply yung admin sa isang email, no? May functions tayo for Java Mail. Ayan. And next is yung app patch, ayan, common CSV. Ayan, for importing schedules, no? Halimbawa, nakagawa na ng schedule yung ating department heads. So, pwedeng import lang ng admin yung schedule na yon sa system para automatic siyang mag-encode, no? Hindi na siya manual sa may schedules. And syempre yung pandas for Python, ayan, para makapag-interact yung ating Python mobile app sa different file systems, no? Diba, mag-upload ng picture, ganyan, mag-upload ng Excel, ayan. So, next is syempre yung Excel.
And OpenPyXL na kung saan pwede mag-import ng Excel file sa ating mobile app, no? Yung, halimbawa sa may grades ng student. So, import na lang ng teacher yung Excel file na yan na kung saan automatic na din na mag-input yung mga grades ng students. No? Ayan, so next. Ayan, MySQL connector. So, alam naman natin kung saan ginagamit yan. No? Basically for connection sa database natin. Ba, yung Java to database. Ayan. And same syempre yung sa Python. No? May MySQL connector din yan for connecting the database. And yung PHP data objects for connecting PHP file to database. And lastly is yung PHP mailer na kung saan pwede tayong mag-send ng emails, no, sa ating PHP files. So here's the system process functionalities. So number 1 is yung user login. So dito nakakapag-login yung mga, it's either student, it's either teacher, or yung admin. So nandyan din po yung mga forgot password. So pwedeng, for example, nakalimutan nila yung password nila, pwede nilang i-click yun para ma-retrieve nila yung, or para makapag-login sila ulit doon. So nandyan din number 3 is yung web manage web announcement image. So pwede dito si admin is pwede siyang mag-manage ng mga web announcement. For example, gusto niyang i-add or gusto niyang ipalitan doon sa mismong example, magpo-post ng ng mga honor students, ganyan. O kaya, kung paano ba yung process ng enrollment, di ba? Pwedeng mag-post siya ng image sa website. Tapos manage web, embedded YouTube videos, gano'n. Dito, kinukuha yung mga embedded links ng YouTube na parang sa City College, yung mga announcement sa YouTube, gano'n. Parang katulad din siya ng manage web, embedded Facebook post, gano'n. Kinukuha din yung yung embedded link para ipo sa website. Bakit? Ano yung process ng enrollment, ganyan. Sa number 6 naman, dito yung manage program. Dito mo mamamanage yung programs na, kunyari, ipopost na programs, ganun. Yung mga programs na gaganapin sa City College. Tapos yung sa 7 na manage subjects. Dito may mamanage yung mga subjects. Okay, next. Yan. 8. Yan, manage academic year. So, pwede silang mag-add ng academic year para makapag-input na sila ng maraming, makapag-set sila ng schedule within that academic year na yan. And also, they can manage section. So, for example, gusto nila magdagdag ng section in that system is, pwedeng kayang-kayang gawin yun ng namin, yung SMS na ginawa. Yan. Manage. Yan, manage section schedules. Yan, syempre, sa system natin sa Java Desktop App. So, pwede rin tayong mag-input ng mga schedules. Halimbawa, pag gumawa na ng schedule yung mga department heads. So, pwede tayong mag-input ng mga schedules sa ating systems. Number 11, yung view student grades. Pwede makita yung grades ng estudyante. Tapos yung number 12, yung manage user account. Dito pwede natin manage yung account ng mga gumagamit ng Halimbawa, yung password nila, email, pwede rin siya ma-manage. Recovery account. Dito, yung student, kunwari nakalimutan niya yung password niya, pwede siyang pumunta sa registrar para kunwari nakalimutan niya yung email niya, gano'n, pwede niyang ipa-recover sa admin, gano'n. Tapos pwede niyang papalit yung email. And next is yung web shortcuts. Siyempre, mayroon tayong different websites na ginawa for City College. So, sa Java Desktop App, pwede mo na ma-direct access yung mga portals na yun. Halimbawa, student portal, yung official website, and yung Google Mail, and yung Google Calendar. And next is yung student shortcuts. Dito mo pwede, para siyang isang function wherein gagamitin mo lang yung student number or isa-search mo lang yung student number ng student and then makita mo na yung different informations niya. Halimbawa, yung program niya, kung anong course ba siya, kung anong section na siya, or ano ba yung mga grades na nasa students na yun. Siyempre, soon magkakaroon na rin kami ng parang functions na wherein kapag sinearch mo yung student number, pwedeng kang mag-generate ng parang COE, ganyan, COR sa aming systems. Yan, and then the last one is the web messages wherein dito makita ni admin lahat ng mga message na pumapasok doon sa may system mismo na yon. Yan, kung may concern yung mga student or may mga gusto silang sabihin, yun, pwede nilang niya makita. Pwede rin siya mag-reply doon. Ayan. So, meron pa pala. Ayan. Email. Dito yung sa email ng student, email ng ng mismong CCS, gano'n.
Dito nagsasend ng OTP, kunwari nakalimutan mo yung password mo, ganun. Baga, yung ginamit natin yan, di ba, yung parang Google API, kung saan pag may send ka ng OTP, may mag-send sa'yo na parang randomized codes, no? Para i-recover yung account mo. Ayan, next is yung school calendar. Yan, so sa pag-set ng school events, so gumamit tayo ng Google API dyan na kung saan pwede nang mag-set yung admin ng mga events doon and then makita ng students. Siyempre, yan. 19 yung user logout. Dito, makikita mo kung paano, dito pwede mo ilogout yung account mo para Hindi siya makakanyan. Baka may nakabukas lang. tas yung restart SMS, ganun. Yan, kung gusto mong i-refresh yung system. And yan, so next is yung sa e-commerce. So in this section, we will discuss the different functionalities ng ating website. Yan, related components will be discussed. Yeah, so una, ayan, student portal. Student login dito sa student portal, makapag-login yung student, tapos pwede niya i-view yung grades niya, ganun. Tapos forget password dito, pwede niyang palitan yung magpo-forget password siya, tapos magsasend sa email niya ng OTP. So encrypted na din siya. Tapos post to newsfeed dito, pwedeng mag-post yung student ng picture, ganun, o kaya caption. Tapos view grade dito, makikita ng student yung grades niya simula nung pumasok siya sa City College, ganun. Yan, from first year to fourth year. Next. And then also the view registration. So dito makita lahat ni student, lahat ng COR niya from the first year or until yung current year niya ngayon. Then also he or she can manage the user account. So dito pwede niyang palitan yung email niya, pwede niyang palitan yung mga password niya. Then also nandito rin yung view profile. So makikita niya dito yung profile niya. Pwede niya rin yung may picture yan. So pwede niyang palitan yon. Then also student logout. So yun, pwede niyang i-logout yung ano. Yeah, syempre. Para di ma-hack. WhatsApp. Next. Yan, yung public natin. Yung sa public pwede kang mag-send ng message. Ba, may concern ka sa Through uniform. form. Oo. Madate yung Pwede kang uniform mo, mag-message doon. Tapos sa number 2 yung view announcement image. Dito pwede mong tignan yung mga announcement, yung mga pictures na pinost nila, ganun. Tapos sa number 3 naman, view featured FB post. Yung parang sa FB lang, makikita mo yung mga post ng ibang user ng ano. Tapos sa number 4 naman, view featured YouTube links. Mga important mga YouTube videos ng City College, pwede na ilagay sa website, no? May filmmaking, gano'n. Dito sa number 5, view campus location. Dito makikita mo yung kung saan nakalocate yung City College, gano'n. Tapos view CCSFP information. Dito makikita mo yung about sa City College, kung kailan, kung ano yung mga kanta, gano'n. So, Vision, values, history. So may information system din. Tapos sa view CCSF newsfeed, dito makikita mo yung mga post ng mga student, gano'n, kung ano yung mga gusto nilang iparating sa City College, gano'n. Halimbawa, may event, ganyan, pwede silang mag-post doon, no? Para mag-a-act siya as sa parang yearbook ng City College. So next, pero makita rin natin dyan yung mga developers information, no? Sino ba yung gumawa ng system? Ayan. Ayan. Lastly, yung view school calendar, no? Makita ng public kung kailan mag-start yung enrollment, kung kailan matatapos yung pasado ng requirements, ganyan. Kung kailan ba exam, yan, etc. Next. Yan. Object-oriented programming tool. So in this section, lahat ng mga functionality in the Python mobile application, we will be discuss all of them. Yan. So first, so nandyan po first of all yung user login. So dito sa user login is pwede mag-login dito si teacher. Then number 2 is forgot password. Yan, kapag nakalimutan niya yung password niya, pwede niya i-click yun para mabuksan niya ulit yung account na yun. Then number 3 is yung view assign section. So dito makikita dito ni teacher lahat ng mga section na handles niya. Yan. Number 4, view student. Dito makikita ni teacher yung yung mga student niya, yung mga hawak niya yung student. Number 5, calculator. Dito kunwari may gustong i-calculate si teacher. Nandun na rin. Nilagay na rin namin para Tapos dito, manage student grades. Dito, ma-manage ni teacher yung grades ng student. Kunwari, may mga magpo-post ng grades, ganun. Dito din, pwede mo din makita yung view profile. Pwede mo tignan yung profile ng students or yung
users, ganun. Tapos sa number 7, manage user account. Parehas sila. Pwede mong i-manage yung yung account ng gumagamit ganun. Ano ba? Password niya, email. Next. So, support chapter, yan, in this section, we will highlight the importance of the school management for the City College of San Fernando, Pampanga. Explain namin kung bakit mahalaga yung case study na to o yung aming system. Siyempre, number 1 dyan, yung enhancement of administrative efficiency, no? So, since gumagamit nga sila ng manual and paper-based systems, ayan, so administrative processes currently employed by the City College lead to inefficiencies and delays, no? So, gamit nga yung parang case study na to or yung project namin is mapapabilis yung different processes nila, no? Especially sa mga pag-send ng grades, ganyan, pag-disseminate ng announcements. And siguro soon magkakaroon na rin kami ng enrollment, no? Or admission, yan. Para mabawasan yung mga delays, ganyan, inefficiency, tsaka errors. Sunod, yan. Streamline communication. So, the current communication channels within the City College suffer from limitations and inconsistencies, hindering effective dissemination of information. So, yan nga, yung parang pag-disseminate nila ng announcement is parang limited pa rin siya, no? Diba, pag natatabunan nga yung mga post nila sa Facebook, hindi na nakita ng mga student. So, tatanong sila ng tatanong, no? Kung kailan ba yung enrollment, kung kailan ba yung deadline ng pasa ng yung mga requirements, ganyan. Kung kailan ba mag-start yung school year, ganun, o kailan matatapos, ganyan. Next. Yan, integrated information system. The lack of integration between various administrative system has led to data duplication, redundant data, and difficulties in generating actual report. So dito, kailangan talaga ng integration po within the system po. For example, kung makapansin natin, yung sa amin, iisang database lang talaga. So, synchronous lang sila. So, what if dalawa pang database yun? So, that result to data duplication. So, pwedeng magkaroon ng mga data redundancy na pwedeng maging problema doon sa siya doon sa mismong City College po. Then the next one is the student and faculty experience. So the proposed system features such as grades management, academic information system, and campus announcement will directly impact the experience of both student and faculty members. So yung mga grades, yan, syempre kapag na-view nila yung mga grades nila, so parang sila ano bang tawag doon, mas gaganaan sila kung kunwari nakita nila na yung grades nila is mataas. So yun. Pag makita agad nila, instant access. Actually, kasama dyan yung admin Ayan, admin experience. Kumbaga, mas mapapabilis sa kanila. Yan, sabi nga niya, ni Ma'am Bebs, no? Mas talo daw siyang gaganda. Gumamit daw siya ng academic. Ayan, parang SMS. Pag-manage ng mga data. Ayan. Next is syempre, yung operational excellence, no? So, and the successful implementation of school management will contribute to overall operational excellence of City College. So, lahat ng processes niya or operations is mas bibilis na, no? Kagaya sa ibang mga school, no? So, tataas rin yung ating competency, no? Ng school. Yan. As lastly, yung future scalability and sustainability. Siyempre, as the City College continues to expand or grow, ayan, the proposed systems can be scaled or customized to accommodate future needs. So, pwede tayong, pag mag-add sila ng bagong course, no? So, pwede sa system natin yun. So, kaya niya mag-handle ng mga future changes, no? And of course, continuous pa rin naman yung development ng ating system. Yan. So, lastly, yung but for chapter. So, ayan, lastly, yung 5th chapter, yung conclusion and recommendation. So, in this section, papaliwanag namin yung overall conclusions and yung aming future system recommendation will be presented yan. So, 5th chapter yan. So, ayan. The conclusion. So, in conclusion, the development and implementation of the school management system for the City College of San Fernando, Pampanga will present a transformative and stride towards modernizing and optimizing administrative process. And ayan, sabi dyan, and academic operations within the educational realm. So, mas papapabilis pa talaga yung parang administrative process nila, lalo na sa admin, no? Kasi sa registrar, as in manual pa rin talaga yung processes nila So, kung magkakaroon sila ng SMS, parang as in lahat ng data is pwede nilang i-manage gamit yung SMS na yan. Halimbawa, yung grades. So, paano pa pag nagkaroon kami ng mga admission, ganyan, or enrollment. So, as in, cover up niya na sa SMS na to lahat ng functions ng school. And, of course, sabi dyan,
The articulated background underscores and the imperative arising from City College expansion and the deficiencies within the existing manual systems and the potential for enhanced communication and integration and efficiency. So, sa patuloy nga na pag-expand ng City College, no, lumalaki yung school. So, dumadami rin yung mga data na minamanage na. No? Kung mapapansin nyo ngayon, dumadami yung mga enrollees natin. Siyempre, mas kailangan natin ng mga makabagong system, no, sa pag-manage ng mga data na yon. Diba, pag maraming student, siyempre maraming i-manage yung, ano na yan, yung registrar. Diba, yung grades nila, yung sections nila, yung mga schedules, ayan. And siyempre yung admission, ba, yan yung enrollment. Ayan, so ano nga ba yung pwede nating i-recommend, no? So, nung nag-present kami sa iba't ibang mga teacher, ganyan, sa faculties and registrar, ito yung naging mga recommendation nila, no? Siyempre, nung nag-present din tayo kay Ma'am Abby, no, which is siya yung IT din ng mga IT or siya yung IT department head. Yan, yun yung mga sinuggest niya. No? Yan, number 1 is continuous integration enhancement. Tapos yung pangalawa, user training and support. Tapos number 3, data security measures. And then number 4, integration with learning management system. Tapos yung number 5, scalability and interoperability. And then number 6 is feedback mechanism. Yan, so dapat daw mas pagandahin pa natin security natin, no? Yung mga passwords daw dapat parang encrypted na sila pag na-save sa database. And of course, syempre yung user training. Kapag ka-deploy ng program na yan, dapat syempre i-train muna natin yung mga gagamit niyan, lalo na yung registrar, no? Syempre, hindi naman pwedeng i-deploy mo yan tapos papabayaan mo na sila, no? Kailangan talagang tuturuan natin sila, no? I-training natin sila paano yung tamang paggamit ng system. Yan. So next, ano ba yung mga feature na kailangan pa daw idagdag? Ayan. Number 1 dyan, yan. Yung QR codes for enrollment and student identification. Number 2, exclusive registrar access or curriculum integration. Number 3, import curriculum and academic year time frame. Number 4, enhanced contact from and FAQ section. 5, streamlined and non-redundant grades managed. 6, empowered newsfeed for enhanced communication. Yan. So next. Yan. So napakadami niyan. Yan. Number 7, categorize and time-limited announcements. Number 8, approval mechanisms for new posts. Tapos number 9, downloadable documents for faculty and students. Number 10, enhanced contact form and FAQ section. Tapos 11, enrollment system. Tapos 12, admission management system. Yan. So sabi ng mga Abi, yung dapat daw yung mga announcement natin is meron silang parang time frame, no? Kung kailan kapag sinet mo sila, baka 3 days ganyan. After 3 days, yan, mawala na dapat sila. Kailangan may time daw sila. Lastly, yung ating optimized section scheduling and conflict-free room assignment. So, ayan, base case Sir Justin, dapat nagkaroon na rin tayo ng parang room assignment, no? Sa paggawa ng schedules. Ayan. So, soon, magkakaroon na rin tayo ng para sa mga department heads, no? So, paggagawa sila ng schedule. Siyempre, yung enhanced user interface, no? So, mas papagandahin pa natin yung ating GUI, no? Ayan. So, next. Baba tayo na. Ayan. So, pasok na tayo sa appendices, no? Yung mga ginamit namin sa development or sa buong case study. Ayan. So, these are the particular activity na ginawa po ng bawat isa sa amin within a specific date. Yan. So, from the start at the end. So, nandyan lahat yan. Ayan. System proposal. Ayan. Paglilista namin ng mga task. Ayan. So, yung development namin, kung paano namin siya, ayan, via Google Meet. Ayan. Siyempre, pasok na rin dyan. Development ng website. Ayan. Yan, marami yan. Ayan. Yung GUI, yan. Yan, pasok na yan. Yan. Lahat ng nasa activity sheet natin. Tignan nyo na lang. Ayan yung mga yan. Yan, sinama ko namin yan. Ayan, yan. Yan. So, hanggang matapos siya. Yan. Yan, sa consultation, yan. Finishing the paperwork. Hanggang sa ngayon, yan. Nagpe-present na kami. Anong araw ngayon? 12, no? 12. Yan, so. Yan, so yun yung ginamit naming letter to prove yung interview na gagawin na. Yan, hindi naman kasi pwedeng bigla nga pupunta na Nawala kang approval. So, yun yung ginamit natin. Ayan, may pirma ni Sir Justin. Yan. Ayan, dito makikita yung sa survey namin, sa admin, sa faculty, ganun, sa student. So, yan. So, visit nyo na lang yung mga QR codes, no? Kung gusto nyo makita yung mga questions.
So, ito yung naging interview summary namin, no? Ayan, based sa Java Desktop App, which is sinagutan nating mga registrar representatives, no, sa ating initial interview. So, ayan, tinanong namin ano ba talaga yung minamanage ng school, no? Siyempre, sa paggawa ng SMS, dapat titignan natin kung ano ba yung talaga dapat nating i-focus, no? Kung ano ba yung kailangan manage gamit yung SMS namin. So, ayan, pasok dyan yung mga grades, student data, schedule, and Diyan revenue. nakalista. So, diyan kami nag-base, no, sa paggawa ng aming student management system. School management system. Siyempre, tinanong namin kung saan nahihirapan sa pagmamanage ng grades. So, nandiyan na nga yung manual encoding of data. Ayan, manual na ini-input talaga lahat ng mga data. Hanap. Oo. So, nandiyan din yung pain points na piniface sa pag-disseminate ng announcement. Sabi nila, di naman sila nahihirapan. Oo. Hindi naman daw masyadong nahihirapan. Kaso ang problema lang kasi, di ba yung currently na ginagawa ng City College is Facebook page. Kapag yung post na yun, natambunan, ayun, di na makikita. Kaya nilagay na namin sa website yun. Para at least, kapag visit sa website, makikita na doon. And then, yun, di na mahirapan na hanapin ng mga student. Kumbaga, hindi naman daw nahihirapan yung registrar or yung admin, no? Pero yung student, nahihirapan sila. Kaya, ilagay na namin, no? Sa ating Python Mobile Hub, which is mga teacher yung nag-evaluate niyan. Ayan. So, tinanong namin kung ano ba yung nagiging common problem nila. Sabi nila, syempre, yung discrepancy of the grades. Kasi minsan daw, nag-send sila ng parang grade sa registrar. And then, parang nagkakamali ng input yung registrar, no? So, nagkakaiba yung mga grades na binigay nila dun sa input ng registrar. Oo. So, ayan, tinanong din namin kung ano yung mga function na gusto nilang idagdag sa current system. Ayan, sabi, encoding of grades and student portal. Gusto, pati yung mga row, ano ba yun? Row scores. Yan, nandiyan na rin. Oo. And so, next. And of course, what are your current processes of sending grades? So, paano ba yung pag-send nila? No? Manual daw, nagsasend sa email, gano'n. So, gamit yung parang Python mobile app namin, doon na sila mag-upload and then makita na automatically ni registrar. Instant na siya. So, yan. Tinanong din namin kung ano yung naging advantage nitong with having this student portal. So, nandyan yung facilitate self-awareness and improvement efforts. So, syempre si student, if makikita niya yung grades niya is tumataas. So, mamomotivate siya na lalong ayusin yung academic performance niya, di ba? Tsaka aware niya, mali niya, hindi niya alam kung mabagsak siya. Bababayan niya na ba yun? Next, siyempre, convenient access, no? Kung may student portal tayo, maglalagin ka lang doon, makita mo na yung important mga announcements, o kaya mga grades, mga COR. And then yung last one, provide easy viewing of grades and important details. Siyempre, in the current process ngayon, kapag gustong tignan ni student yung grades niya, like kunwari, yung preliminating niya, so tatawagin pa, di ba? Tapos papakita yung sa Excel. So at least, sa ngayon, is makikita niya, not only yung current grade lang niya, but also the previous. Lahat talaga makikita niya. Okay, next. Ano daw ba yung benefits of displaying all the school information, including offerings and mission, vision, and the history of the campus? Ayan, so sabi ng mga students, ayan, magkakaroon daw sila ng parang easy access to personal information for the students, ayan, enhancement student knowledge, syempre malaman nila kung ano ba yung mission ng school nila, ayan, kung ano yung history, ayan, formative content for the students, ayan, facilitate learning about the school history and background, and support incoming students in getting acquainted for the school. So, malalaman nila kung ano ba yung history ng school na papasukan nila, no? Yung background. Kung ano ba yung mga program na in-offer dyan. Yan. So, yan, tinanong din namin kung ano yung advantage with having a all-in-one platform for school announcement and information. Then yan, streamline access to news and updates. So, magiging updated sila sa mga news, yan, sa mga announcement na pinopost nitong admin, yan, sa mga event. Also, provide easy and convenient access. So, mas madali nilang ma-access, diba? Hindi na sila mahirapan, wala na mga... lalo na sa mga incoming students. Parang wala nang, mababawasan yung mga hindrances na na-experience sa ngayon. So, yan, reduce hassle for student. Like, for gusto nang i-view yung mga grades nila, yan, hindi na hassle para sa kanila. Parang gusto nang tignan, tatawagin mo na yung teacher, yung gano'n. Yan, facilitates quick access to announcement. Yan, mas makita nila talaga yung mga student. No? Kasi necessary dito is makita talaga ng mga student yung mga upcoming, for example, mga enrollment date, yan, mga kung kailan yung start na magiging
mag-start ng classes and then kung kailan mag-end and yung mga important events, di ba? And lastly, syempre yung ensure announcement are visible to the students. So, yan. So, papasok tayo sa evaluation, no, ng ating different system or website or apps, no. Unang-una dyan is yung Java Desktop app, which is yung nirate ng registrar representatives, no. So, ayan, kung makita nyo dyan, functionality, usability, reliability, performance, and security. So, pinakamataas dyan is yung performance, syempre. Yun, pinaka nagustuhan nila sa aming program is yung kung paano siya mag-perform, ayan. Kung ano ba yung mga features na laman niya, no. Also, sa may Python mobile app for teachers, yan. So, makikita natin, mataas dito yung usability, yung performance, and yung security. Yan. Kasi nga, may OTP tayo, no, sa ating system. And of course, mapapadali na yung kanilang process, lalo na yung import grades, no. Ayan naman sa website and student portal, gano'n na yan, function, usability, reliability. Dito makikita natin mataas yung security yan. Kasi hindi rin nakikita ng yung student lang yung nakaka-access sa ano niya mismo, sa portal. Tsaka may OTP rin, yung tulad sa teacher. Yan. So, Gantt chart natin, yan. Yan yung mga listahan ng mga activities na ginawa namin within a specific date, and also naka-included dyan yung time range kung ilang days namin ginawa yung activity na yon. So yan, from July 8 to August 3, yan, naka-specify lahat dyan. Actually, yan, dapat kasama pa yung presentation. Yan. From July 8, yan, 8 from 8 to 12, no, August 12. Yan. So, nakalagay dyan kung ilan yung allocated days for each event. Yan. So, ayan, Angelo Poblete, ano ba learnings, no? Sometimes may mga hindrances, sometimes mayroong mga errors na encounter, but I've learned a lot, no? Especially using ChatGPT. in the development of this system. So, yung mga knowledge ko, yung mga skills ko, and na-improve sila, as in, mas natutunan ko kung paano mag-integrate ng mga system. So, because of this, developing this school management system is na-enhance ko pa yung or naka-experience pa ako, which is na pwede kong gamitin yung experience na ito para sa mga susunod na gagamitin or gagawin ko na academic performances. So next, yan, si Jason. Gaya nga ng sabi ni Kuya Angelo, na mas lalo pang nadagdagan yung mga nalalaman ko, yung sa software development, sa patient. Tapos nadagdagan din yung yung patience ko, ganun. Tapos, pero marami naman natutunan yung pakipag-cooperate, ganun, sa other group mates. Tapos, pagiging creative, ganun. Yeah. Next. Yan ba si Henry? Ayun, tulad nga ng sinabi ni Angelo and Jason, kahit na may error, ganun, patuloy pa rin para ma-fix yung error. And sa error na yun, lalos na improve yung skills, ganun. Yan. So, next, yan, ako. Binatunan ko, ayan. It's all about coding. Siyempre, kung paano mag-integrate ng mga different APIs, kung paano ba yung advanced na database query, siyempre, para makuha mo yung accurate data, no? And of course, yung ating patience, sabi nga ni Jason. Kasi pag may error talaga, hirap hanapin. Kaya kailangan talaga patience, no? So, na-improve ko rin yung aking patience doon. And of course, ayan, kung paano gamitin yung mga bagong mga systems ngayon or mga bagong technologies like yung sa Google API, no? So, natutunan ko rin siya yun kung paano gawin. Ayan. So, yun lang kung paano mag-integrate ng system overall. Ayan. Ayan. So, ayan ito yung araw na nagpa-demo kami or nag-demo kami ng aming system sa registrar, no? Ayan, wala. No. Ayan. So, ayan. So, pinapirma rin namin dyan yung aming UAT demonstration certificate na sa katunayan na na-test nila yung program, no? Yan. Sabi yung araw na yan. So, ito yung dinemo po namin yung system namin within the IT department head, which is Ma'am Ab. Naka-trash talk po kami. Doon na nag-isa kami dito, pero we've learned a lot from her, di ba? Marami tayong natunan, lalo na yung mga nilagay niya sa recommendation. Tapos, nalaman din na yung mga suggestion niya, yung mga dapat pa namin gawin, yung mga dapat i-improve. Kasi masyado ng experience si Mama Abby dyan. Siyempre, alam niya na yung talagang kailangan improve sa system namin. No? Tama. Yan. So, yan. Ito yung araw na
Yan, interview sa mga student, yan, perps evaluation within the CCSFP Pinakita student. natin yung student portal. Dinemo natin sa kanila, tapos nagbigay tayo ng mga survey questions sa kanila. Yan. So next, siyempre, ano ba? Ayan, so ito nga pala yung user acceptance testing certificate namin. No? Ayan, so this represents na yung program namin is the test siya ng aming main client, which is yung registrar. Of course, and syempre, dito yung patunay na pasok yung mga processes or yung mga requirements nila based dun sa ginawa namin system, ay school management system. Ayan. So, ayan, thank you. Kung may question kayo, ayan, chat nyo na lang kami. So, ayan. So, yan. Kung gusto nyo makita yung mga references, ayan, tignan nyo na lang po yung paper. Ayan, nasa paper po sila. And of course, kung gusto nyo pong i-visit yung aming website, nasa internet, pwede nyo pong i-visit yung, ayan, City College, ayan, CCSF PSMS 001 site.itmpurl.com. Ayan. So, pwede nyo pong i-visit dito yung aming website. Ayan. Gusto nyo i-try yung aming website. Ayan. Yung aming contact forms. Ayan. Ayan. Siyempre yung ating CCSFP Dev Team. Ayan. Siyempre yung aming student portal. Ayan. Kung gusto nyo siyang i-test. Ayan. Ayan. 2021 10357. Ayan. Sumobra. Ayan. Tapos, passwords. Ayaw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 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 Kung gusto nyo itry yung aming student portal. So, yun lang. Tatapos yung aming presentation for the collaborative case study documentation. No? So, ayan. Later, papakita namin kung paano gumagana yung aming system. Ayan. So, ayan. Thank you for watching our podcast. No? Thank you for listening. We hope that you enjoy it. You enjoy it and you learn a lot from us. Ayan. So, ayan. Thank you. Thank you for watching. Ayan. Peace. Goodbye. Peace out.